Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Yuhu! Welcome mga kaibigan sa ating programa, ang Radyo Mindanao. Dito lamang sa RPN GXXX Zamboanga 1008 sa inyong AM band. Tayo nang papakinggan sa malaking bahagi ng Mindanao. Ito po ang balingkod, Alasinto. Kasabing isang magandang hapon. Sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Sabah, Malaysia. Assalamualaikum mga tayo na ho. Sa Zamboanga Peninsula, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, ug Zamboanga del Norte. Sa Central Mindanao, sa Maguindanao, Sultan Kudarat, North Cotabato. Papakinggan tayo dyan. Davao. Sa Davao Province at maging sa Tuguegarao via Shortwave Radio 2. Isang napakagandang biyernes at wala na si Bagyong Lawin o si Super Typhoon Haima. At patungo na sa China. Ay, terrible yung bagyo dyan sa Hong Kong. Itong si Karen, lumatigo ng husto sa Hong Kong. At ngayon ay ganun pa rin dahil kay Bagyong Lawin. Meron tayong balita mga kaibigan. Grabe naman to. Isang, kidnapping na naman. Hindi na natapos-tapos tong pagdudukot mga kaibigan Isang Korean cargo ship, naku po, ang hinijack ng mga members ng Abu Sayyaf sa karagatan ng Bonggao sa Tawi-Tawi. Ano ba naman ito? Inatake ng mga Abu Sayyaf sakay ng isang speedboat at hinarang itong cargo ship na MV Dongbang Giant habang ito'y naglalayag sa karagatan ng sakop ng Bonggao. Naganap to mga kaibigan kahapon at kinumpirma na sa Radyo Mindanao ng Western Mindanao Command ang naturang hijacking at dinukot. 2 katao ang dinukot ng Abu Sayyaf dyan sa naturang barko. Naku po. Kinilala naman ng Western Mindanao Command ang biktimang South Korean captain na si Park Chul-hong at isang Pilipino na seaman tubong Cebu Province mga kaibigan, si Glenn Alindahaw. Ayon kay Major Philemon Tan, ang tagapagsalita ng Western Mindanao Command, ay tinatayang 10 mga armadong Abu Sayyaf ang humarang sa naturang cargo ship. At tinasabing mga tauhan ito ni Jul Hassan at Abu Sayyaf leader Idang Susukan. Sa kasalukuyan mga kaibigan ay nasa isang operation ang Joint Task Force Tawi-Tawi at pinaghahanap na mula kagabi hanggang ngayong araw ang mga biktima. Itong South Korean captain at ang kanyang Pinoy crewman. Ngunit walang balita kung ito ba'y natagpuan o hindi at kung nasa Tawi-Tawi pa ba o nasa Sulu or Basilan. Yang mga lalawigan na yan, mga kaibigan, ay pawang nasa ilalim ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pakagulo.
Hindi naman nagbigay ng karagdagang detalye itong si Major Filimontan kaugnay kung saan patungo ang nasabing barko at kung ilan ang crew members nito o kung ang cargo ship ba ay nasa custody na ng Philippine military o wala pa. At hindi rin nagbigay ng anumang pahayag ang Korean Embassy ukol sa hijacking at pagkakadukot ng kapitang Korea nito. At naganap mga kaibigan ang krimen. Ito matindi rito. Naganap ang itong hijacking at pagdukot sa Koreano sa kabila ng public pronouncement ng militar na libo-libong sundalo ngayon ang nakadeploy sa mga naturang lugar dyan sa Sulu, Basilan at Tawi-Tawi upang tugisin ang Abu Sayyaf na ngayon ay kaalyado ng Islamic State. 12 Indonesian at Malaysian sailors pa rin ang bihag ng Abu Sayyaf at kanilang dinukot ito sa Sabah, Malaysia. Yan ang ironic dyan mga kaibigan, di ba? Sinasabi ng militar, nako, talagang nagtatago na, ondaran na itong Abu Sayyaf. Nagtatago na sila sa dami-dami ba naman ng mga sundalong naghahabol sa kanila. Kita nyo naman, ito nangyari. Very daring ang ginawang atake ng Abu Sayyaf sa barkong sa Korean flagship na MV Dongbang Giant. Pero itong Dongbang Giant mga kaibigan, maraming klase ito. 5 to MV Dongbang Giant 1, Dongbang Giant 2 hanggang Dongbang Giant 5. Hindi naman nakalagay sa sinabi ng militar kung ano to, kung pang ilang Dongbang Giant ito at definitely galing to ng Pilipinas kasi nasa loob ng ating bansa. O posible rin galing ng ibang lugar at patungo ng ating bansa, di ba? Posibleng galing Malaysia, posibleng galing Indonesia at patungong Pilipinas, o posibleng galing Pilipinas, patungong Malaysia or patungong Indonesia or Brunei. Pero ang malinaw dyan mga kaibigan ay naganap yan kahit na napakadaming sundalo ang naghahanap dyan sa Abu Sayyaf. Naku po. So tuwang-tuwa na naman ng mga Abu Sayyaf dito. Makakakuha na naman sila ng ransom nang gagamitin nila upang ipangpatay sa mga sibilyan. Ay kahapon lamang sinabi ng pulisya na nasukol ng mga parak at sundalo ang isa pang Abu Sayyaf dyan naman sa lalawigan ng Basilan. Bahagi rin to mga kaibigan ng ARMM. At hawak ngayon ng pulisya ang kilabot na sub-leader na umano'y nasa likod ng maraming pagpatay. Kinalala naman ng pulisya ang Abu Sayyaf na si Ibrahim Akbar. Diba inulat natin kahapon to, alias Ustads Ati. Dinakip to sa bayan ng Maluso, Kamakalawa. Matapos na matunto ng kanyang taguan. Nabatid na may 600,000 bounty sa ulo itong si Akbar dahil sa mga kinasasangkutan nitong kasong pagpatay. Itinuturo rin mga kaibigan si Akbar na nasa likod ng pagpapasabog ng 2 bomba sa Kidapawan City noong 2006 na ikinamatay ng isang sundalo. At sabit rin di umano si Akbar sa kidnapping ng Spanish missionary na si Father Bernardo Blanco noong 1993. At iba pang atake sa mga sundalo dyan sa lalawigan ng Basilan. Hindi naman nagbigay ng anumang pahayag ang pamilya ni Akbar sa pagkakadakip nito, ngunit patuloy itong iniimbestigahan ng Criminal and Investigation and Detection Group sa Zamboanga City.
dami pa rin mga kaibigan na mga tulak na napapatay. Ako po. Sa ulat nung ating correspondent dyan sa Coronadal City, mga kaibigan, na dead on arrival sa pagamutan ng di umano'y drug pusher. Makaraang manlaban ito sa mga parak sa isinagawang buy-bust operation sa Purok Ilang-Ilang, Barangay New Pangasinan kagabi. Alay ko. Ikinasa ang naturang drug bust operations ng pinagsanib na puwersa ng Police Regional Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Group at ng Regional Public Safety Company. Kinilala naman ang nasa wing di umano'y drug pusher na si Saldi de los Reyes, 34, may asawa at residente ng naturang lugar. Natulungan umugo ng suspek ang naturang operasyon dahilan upang ito'y paputukan ang mga parak. Gumanti ang namputok ang mga pulis at kung kaya'y napatay etong si De Los Reyes. So, one man down, one bad man down. At hindi lamang yan mga kaibigan. Kaninang umaga isang member ng Moro Islamic Liberation Front at sinasabing commander ng EMA-11 ang nadakip. Nadakip din dyan sa President Quirino sa lalawigan ng Sultan Kudarat. At ayon sa impormasyon na natanggap ng Radyo Mindanao, nakilala ang suspect na si Jimmy Talimbo, 51 anyos at taga Maguindanao Province. Ayon naman kay Senior Superintendent Raul Supiter, ang Provincial Director ng Sultan Kudarat Police Office, may warrant of arrest di umano itong si Talimbo sa kasong kidnapping at serious illegal detention na inilabas ni Judge Francis Palmones ng Regional Trial Court Branch 22 sa bayan ng Kabakan sa North Cotabato. At sa interogasyon mga kaibigan, inamin ni Talimbo na siya ay isang member ng MILF. Pero ayon sa kanyang kapatid na nagbigay ng pahayag ay commander umano ito ng naturang grupo. At siyang itinuturo na responsable sa pagdukot ng isang college student sa Kabakan. At mahigit 1 taon din itong itinago mga kaibigan hanggang sa ito'y palayain. Yan nga ba sinasabi natin pag nahuli ng mga otoridad yung members ng EMA-11, sasabihin ng EMA-11, hindi namin miyembro yan. Mga rogue EMA-11 yan. O kaya nagpapanggap na EMA-11. Di ba mga kaibigan? So yan ang nagiging problema dyan. Pero wala naman tayong magagawa. Katulad ng 1 linggo, di ba? Naharang sa Cagayan de Oro yung 2 lalaki. Ang daming dalang mga bala. At nabatid na mga mga members ng Moro Islamic Liberation Front. At yung dalang bala, puro mga bala ng masinga. Wala na tayong nakuhang follow-up doon dahil gusto nating malaman kung ito bang mga bala ay galing sa Armed Forces of the Philippines o galing ba to sa mga gun stores at kung sino pa. Uy, meron tayong coffee. Salamat, manager. Nandito yung aming gwapong-gwapong machong-machong tumataba ngayon na si Philip Aboy. Yung aming manager. Kahit walang pera, talagang tumataba. Alam nyo mga kaibigan, mapupunan nyo sa mga lalaki. Habang nagkakaedad, bumibigat din ang katawan. Ganun talaga, parang mga babae rin yan, di ba? Habang tumatanda, lumalaki ang tiyan. Buti sana kung yung mga lalaki habang tumatanda, lumalaki yung bulsa at saka yung wallet. Hindi. Baliktad. Habang tumatanda kami mga kaibigan, panipis ng panipis yung aming bulsa at wallet. Walay kwarta.
So yan mga kaibigan, yung issue ng MILF dahil sa pagkakadakip ng isang commander dyan sa North Cotabato. So congratulations sa North Cotabato at napakaganda ng kanilang accomplishments. Alam nyo mga kaibigan, napanood din natin sa television, sa television, yung ginawang pananagasa nitong si Franklin, PO1 Franklin Co. Sa mga nagpo-protesta dyan sa tapat ng US Embassy. Naku po, malilintikan kayo kay Tatay Digong nito pagbalik galing China. Alam nyo, imagine yung pulis, di ba? Kitang-kita niya naman sa television, sa Facebook. Andyan, nagkalat yung video ng isang pulis habang inatrasan at inabantehan ng patrol car yung mga nagpo-protesta. Imagine, 3 katao yung naipit, yung isa nasa ilalim pa ng sasakyan. At maswerte na lamang na hindi na walang namatay. Pero matindi yun, grabe. Alam nyo, galit na galit dyan si Tatay Digong Duterte. Kaya nga sa Davao City mga kaibigan, pag merong rally doon, pinapabayaan lamang ni Tatay Digong. Pinapabayaan niya na mag-rally yung mga iba't ibang grupo kung may mga issue. Dahil karapatan ng mga tao to ang ipahayag ang kanilang saloobin. Freedom of speech, freedom to peaceful assembly. Kaya kita niyo naman sa Davao City kahit sa harapan ng kampo ng Eastern Mindanao Command. Nagrarally sila, sumisigaw, ibagsak, bla 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 bla. Mabuhay ang NPA, bla 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 bla. Ibagsak ang imperialismong rehimen, bla 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 bla. Pero okay lang, pinapabayaan ni Tatay Digong. Sabi ni Tatay Digong, mag-rally kayo kung gusto niya kahit araw-araw. Pero kahapon sa nakita natin sa harap ng US Embassy, terrible. Talagang yung police brutality, grabe. Kaya naman, pati tong si Pedrosa, nako. Kitang-kita niyo yung ipinalabas sa television ng GMA7, di ba? Yung nakunan si Pedrosa na nagsasabing, lumaban kayo. Sabi sa mga pulis, pulis tayo, tangna, lumaban kayo, huwag niyong pabayaan niya. Sige, ano nangyari? Di nilusob ng mga pulis itong mga nagpo-protesta, pinaghahambalos ng yantok. Di nagkagulo. Di ba? Kaya na nga ba sinasabi natin? Pero si Pedrosa, wala naman siya dun sa frontline ng mga pulis na naghahataw sa mga protesters. Ando siya sa likod, nagmamando. Anong nangyari ngayon? Di ba? Nirelieve siya habang iniimbestigahan ng Manila Police District at ng Internal Affairs Service ng pulisya ang naturang kaguluhan. Violent dispersal yan mga kaibigan. Kaya nga naglabas ng kautusan mga kaibigan si Kuya Bato de la Rosa na i-relieve lahat yung 10 opisyal na nandiyan sa ground. At yung iba pa, habang pati si Ko, itong si Franklin Ko, hindi pa nasiyan itong PO1 na Franklin Ko mga kaibigan sa pagsasagasa niya sa mga protesters. Nung pagkababa niya ng patrol car, lumapit pa siya sa isang jeep na may lula ng mga natibo o mga indigenous people at sinabunutan pa yung buhok ng isa. Grabe. Hindi kailangan ng PNP ang isang pulis na katulad ni Franklin Co. Believe me you. Ayan, PO1 pa lang yan. Pag nagkaroon pa ng mga stripes yan o rango, mas matindi na. Baka berdugo na yan. Alam nyo, ang trabaho ng pulis is to uphold liberty. Hindi yung ganyang klaseng, police brutality. Naku po. Ayaw ni Tatay Digong ng ganyan. Alam nyo, sa Davao City, wala kayong maririnig na ganyang klase. Kaya nga, inaantay natin itong pagbabalik ni Tatay Digong at kung ano ang kanyang magiging desisyon dito.
Dapat matanggal sa serbisyo tong si Franklin Co ng Manila Police District. At itong si Pedrosa, yung ground commander. Matindi yan mga kaibigan. Ngayon ay nag-iimbestiga. Sabi pa ni Pedrosa, ano mo may harap natin ngayon sa US Embassy? Bakit? US Embassy ba nagpapasweldo sa'yo? Napakabuang talaga nitong si Pedrosa. Hindi naman US Embassy nagpapasweldo sa kanya. Di ba? At saka halatang walang kahandaan ng mga pulis dyan sa naturang rally. Wala silang kahandaan. Kung meron silang kahandaan, hindi sana nagkagulo. At kung walang nag-order ng isang dispersal na matindi o talagang malupit, imagine paghahatawin nyo yung mga protesters. Pati yung isang driver ng jeep na inarkila ng mga ito na bumabiyahe, imagine mga kaibigan, hinila sa kanyang upuan, inilabas at saka pinaghahataw ng yantok. Naku po, yung yantok, silaki yata ng braso ko. Ano nangyari? Halos hinimatay yung driver. Bata pa naman yung driver. Teenager yata nasa 19 anyos. Nasa kitang-kita yan sa television kagabi mga kaibigan. Hindi natin kailangan ng ganyan. Hindi kailangan ng police brutality upang pigilan ninyo itong mga nagpoprotesta. Mahirapan na kayong dahil magfa-file ng kaso ang mga protesters. Ito mga tinatayang nasa 1,000 to. Karamihan nito galing pa ng iba't ibang lugar. Sa Mindanao, sa Visayas at Luzon. Upang hingin sa gobyerno ang respeto sa human rights, lalo-lalo na yung mga inaresto nung nakaraang panahon ng nakaraang rehimen, nung panahon ni Benigno Aquino. At itong si Superintendent Marcelino Pedroso, ito yung hepe ng Manila Police District Public Safety Battalion. Ang dahilan nito na outnumber daw yung pulisya. Outnumber dahil hindi kayo handa. Kung handa kayo, hindi sana nagkagulo. Bagamat meron ding sugatan sa panig ng pulisya, hindi na natin may iwasan yan dahil talagang nagkagulo na. Pero mas matindi naman yung mga tinamong pinsala sa katawan. Mahigit 60 mga kaibigan, 60. Tatlong katao yung matinding seryoso o matindi ang sugat na tinapo. Dahil ginulungan sila ng patrol car. Naku po, nakakapangilabot. Hindi to ginagawa sa isang demokratikong bansa. Nung panahon ni Gloria Arroyo, ganyan din ang ginawa noon, di ba? Yung mga nagpo-protesta, nag-a-assemble pa lang, pinag-ahataw na kagad itong mga hayop na mapang-abusong pulis. Hanggang ngayon ba naman, bago na yung pamahalaan, ganun pa rin kayo. Nako. Malilintikan kayo kay Tatay Digong yan. Ayaw ni Tatay Digong ng ganyan, mga kaibigan. Lalong ayaw ni Kuya Bato de la Rosa ng ganyan. Dahil galing sa Davao si Bato de la Rosa. At alam niya, ang ganitong klaseng protesta ay normal. Karapatan yan, mga kaibigan. Kaya paghandaan natin, paghahandaan dapat ito ng mga pulis na sabit dyan sa karahasan. Pagkakaalam natin dito, nakuha nating impormasyon sa PNP. Sa Kamkrame kanina ay umabot na sa mahigit 60 ang pulis na narilib. Habang iniimbestigahan ng RIAS o ng Regional Internal Affairs Service ng Philippine National Police itong violent dispersal kahapon. Kaya nga si Tatay Digong galit na galit di ba? Alam nyo, sinusuportahan natin ang mabubuting pulis
pati ang programa ni Kuya Bato de la Rosa. Ngunit mismong si Kuya Bato ay galit sa nangyari. Meron siyang pahayag dito, mga kaibigan. Yung itong ipinasang pahayag ng PNP sa Radyo Mindanao. Malinaw yung kautusan, mga kaibigan, ni Kuya Bato de la Rosa. Sa ibinigay na pahayag ng Kamkrame sa atin dito sa Radyo Mindanao. Basahin natin yung pahayag ni Kuya Bato de la Rosa, mga kaibigan, para maintindihan ng publiko. Ito ang sinabi ni Kuya Bato de la Rosa. Napanood ko ang video at nakakalungkot at nakakagalit. I saw people got hurt. Ayaw na ayaw ko na may nasasaktan na Pilipino, but I cannot let emotions get the best of me. As chief of the PNP, I have a duty and moral obligation to look into this squarely and deal with it swiftly and decisively. Sabi pa ni Kuya Bato de la Rosa, the Philippine National Police recognizes and upholds the citizens' right to peaceful assembly. Police forces are under strict instruction as a matter of policy to exercise maximum tolerance in such public assemblies with public safety and protection of human life an utmost concern and topmost priority. Dinagdag pa ni Kuya Bato, with what transpired at Rojas Boulevard in Ermita, Manila yesterday, an investigation and full review is underway. Necessary sanctions will be levied on any personnel guilty for putting lives at risk. Sabi pa niya, upon my instructions, Regional Director NCRPO o National Capital Regional Police Office, Chief Superintendent Oscar Albayalde has placed all officers involved in that particular police operation under administrative relief to ensure utmost impartiality of the investigation. At sa panghuli ni Kuya Bato de la Rosa, sinabi niya, the President has been briefed about the incident and he stressed on the obligations of our police to serve and protect the people. Diba? And then sabi pa niya, our other priority now is to look into the victims and check on their recovery and safety after such an unfortunate incident. Malinaw yan, mga kaibigan. Yan ang pahayag ni Police Director General Ronald de la Rosa. Ipinasa ng Kamkrame sa atin dito sa Radyo Mindanao upang ilabas ang naturang pahayag sa kabila ng matinding pagbabatikos ngayon, mga kaibigan. O, diba? Kaya na sinasabi natin. Hindi lang si Tatay Digong ang galit, mga kaibigan. Pati si Kuya Bato de la Rosa. Kaya lahat ng involved dito sinibak na. Well, let's pause for a break, mga kaibigan. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 2:35 na, mga kaibigan, sa buong kapuluhan kayo nakikinig pa rin sa Radyo Mindanao. Dito lamang sa Radio Philippines Network RPN Triple X Zamboanga 1008 sa inyong AM band. At kami pa rin ang number 2 dito sa Western Mindanao Command. Western Mindanao Command.
Lintik na. Number 2 kami mga kaibigan sa Zamboanga. Dahil lahat ng mga radio station dito nasa number 1 daw sila. Kaya mapapakinggan nyo yung mga commercial nila. Number 1 kami. Number 1 kami. Hindi kami number 1. So lahat sila nagsisiksikan sa number 1. Walang naiwan. So kami na lang. At wala kaming balak na maging number 1 dahil magulo sa taas. Dito lamang kami sa number 2. At kahit number 2 kami, abot naman kami hanggang Tuguegarao City dahil may shortwave radio. Diyan yan sa Cagayan Province sa Northern Philippines. Abot kami sa Maguindanao. Abot kami sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Sabah. Abot ang broadcast namin sa North Cotabato, sa Sultan Kudarat Province. Abot kami sa General Santos. Abot din kami sa Davao Oriental, Davao del Norte, Davao del Sur, hanggang Samal. Kaya nga, yung laging nagte-text sa atin, yung Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Dyan niya sa Samal Island. 10 minutes lang yan mga kaibigan mula sa Davao City. Sakay kayo ng water taxi in 10 minutes nasa Blue Jazz Beach Resort and Water Park na kayo. Kaya kung gusto ninyong magbakasyon, kasama inyong mga mahal sa buhay, sweetheart, darling, asawa, girlfriend, boyfriend, palalab, chiching, dalhin nyo dyan sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. O kaya ay mga business seminars, workshops, reunions, baptismal, weddings, anniversaries. Tawagan nyo sila sa 082-284-2000. Ulitin natin ang kanilang telephone numbers kung gusto nyo magpa-booking o magtanong na kayo kung magkanong rates, napakamura lamang. Tawagan nyo sila sa 082-284-2000 o kaya i-text nyo sa kanilang number 0998-967-8001 up to 8005. Ulitin natin 0998-967-8001 up to 8005. Kung kayo'y taga Zamboanga, isang sakay lang sa eroplano yan Cebu Pacific, murang-murang pamasahe. Pagdating nyo sa Davao, diretso na kagad kayo sa pier at 10 minutes ride sa water taxi. Andiyan na kayo sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. Napakaganda dyan. Napakamura pa. World class ang amenity. Kaya kung nagbabala kayong mag-celebrate, para hindi naman kayo laging nasa Astoria swimming pool, hindi kayo laging nasa KCC, o kaya hindi kayo laging nasa Mimpro, o hindi kayo laging nasa mga ordinary swimming pool, diyan na kayo. Sa Blue Jazz, meron silang website mga kaibigan na bluejazz.net. Para makita ninyo kung gaano kaganda ang Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Okay, good afternoon pala. Nakikinig sa atin yung mga taga Sulu Province. Nag-text sa atin ang office ng Provincial Governor. Nagpapabati at nakikinig daw sila ngayon. So good afternoon. Assalamualaikum. Kina Al Francis Salinas, ang Chief Photographer. Ni Governor Toto Tan. Ni Saijin Suko. Good afternoon din, sir. Si Bong Abing nagpapabati rin. Sa lahat na rin. Lahat-lahat ng empleyado. Ng Sulu Provincial Government Friday ngayon, so may Friday prayers. At hindi lamang sa Sulu Provincial Government, lahat ng mga municipal government, employees and staff, lahat ng mga tausug, binabati namin kayo isang magandang hapon. At syempre, kay Sulu Governor Toto Tan, napakasipag at napakabait. Good afternoon, sir. Good afternoon kay Governor Toto Tan. Ay, pati na rin kay sa kanyang ama, sa kanyang papang, si former Governor Shakur Tan. Good afternoon, sir. Ay, nagpapabati rin. Greetings na ba tayo ngayon? Nagpapabati rin si Alili. Binabati niya raw yung kanyang loving husband, si Ramil Kamay. Oras-oras yata nagpapabati si Alili. Magkasama na kayo, nagpapabati ka pa rin, Alili, para kay Ramil Kamay. Napaka-sweet naman. At sa Norte family daw, nagpapabati rin dyan sa Baliwasan. At kay Norma Ibrahim, Ma'am Norma Ibrahim sa Malamawi Island.
Galing ang pagbati kay Aleli. Siguro si Ramil Kamay ngayon nagtatalon sa tuwa. Napakaswerte ni Ramil. Napakaswerte naman ni Aleli. Oy, eto pa, may pumasok pa sa Kidapawan. Yan ang bati natin si good afternoon sa Solmerano family. Nakikinig sila ngayon. At sa Sultan Kudarat Province kina Rose Muñez family. Nag-text at napapakinggan daw nila ang broadcast ng Radyo Mindanao dito sa RPN dito po like Zamboanga hanggang Sultan Kudarat. Natsyempohan lang daw nila mga kaibigan. At nung matsyempohan nila sa kanilang radyo, ay ang problema, nilagyan na nila ng masking tape yung dial ng kanilang radyo upang hindi na maipihit sa ibang stasyon. Thank you sa Muñez family na nakikinig sa atin sa Sultan Kudarat. So ganyan mga kaibigan, kita niyo naman ang daming kaya gustong-gusto namin ng maging number 2. Dahil pag number 2 kami, marami ang nakikinig at tuwan-tuwa sa mga programa natin, lalo-lalo na dito sa Radyo Mindanao, puro chismis to. Chismis, komentaryo at iba pa. At sa, meron pa, baka tuloy-tuloy yung natin mga nagte-text. Nakikinig sa atin ngayon sila Mr. and Mrs. Romy and Lulu Elusfa. Dyan sa Old Kidapawan sa North Cotabato. Sila yung mga nasa likod ng Yaki Herbal Laboratory. Maganda yung mga Yaki products. Talagang Pinoy. Pinoy na Pinoy mga kaibigan. Pumunta kayo dyan sa kanilang planta sa Barangay Paco sa Kidapawan City sa North Cotabato. Alam nyo ba na yung Yaki Herbal Laboratory ang kauna-unahan at pinakamalaking Mindanao-based company na ngayon ay nasa manufacturing ng pharmaceutical products. Nakapunta tayo dyan. Talagang inimbitahan tayong mag-tour dyan sa planta ng Yaki Herbal Laboratory. At hindi ka basta-basta nakakapasok dyan. Nilagyan pa ako ng takip sa ulo para yung buhok ko raw hindi malaglag. Hindi pa naman nalalagas ang buhok ko. Tapos nakita natin kung paano ginagawa yung mga sabon, yung mga langis, yung mga kapsula. At multi-awarded mga kaibigan ng Yaki Herbal Laboratory. At talagang since 2008 nung sila ay unang mabigyan ng permiso ng Bureau of Food and Drugs and Cosmetics. Na ngayon ay ang ahensya ay tinatawag ng Food and Drug Administration. At ang kabilang sa mga produkto ng Yaki Herbal Laboratory ay Yaki Oil Liniment. Itong ginagamit, itong Yaki Beauty Care Soap. Ito yung paborito ng aming PA, si Nino Carandang. At si Philip Aboy naman, yung kanyang paborito ay Yaki Baby Soap. Tampabungol. At siyempre, meron pa silang ano pa bang mga produkto na natatandaan natin? Yaki Liniment, Yaki Beauty Care Soap, Yaki Baby Soap, meron din silang Hermosa Kojic Whitening Soap, at yung Kiddy Yaki Syrup. Pero ang pinaka-paborito ko sa lahat ng produkto ng Yaki ay yung Yaki Capsule. Dahil yung Yaki Capsule mga kaibigan talagang pwede akong mag-testimony. Bayaran ako ng Yaki, magte-testimonya ako. Siyempre talent yan At yung kanilang Yaki Herbal Capsule ba? Talagang meron pang turmeric o luyang dilaw. At talagang nakakadagdag sa panlaban at ang anumang karamdaman. Siyempre lahat kailangan ng ehersisyo. Di ba mga kaibigan?
Anyway, merong report sa atin yung ating correspondent sa Davao City, si Malu Cablinda. Kaya na daw ay usa ka bag-ong baby. Usa ka bag-ong panganak nga baby girl ang igo lamang gibilin sa flyover sa Agdao. Ang nasampit nga baby nakit-an matud pa sa usa ka nagpakabanang lungsuranon alas 4:30 kaganinang kaadlawon. Diin nga gireport gilayon kini sa Santa Ana Police Station. Gidala gilayon sa Southern Philippines Medical Center ang bata aron hilingon kung anaa ba kini sa maayong panglawas o pagkahuman gitugyan ngadto sa Department of Social Works. Ang kapulisan giimbestigahan na ang maong kaso aron maila ang responsable. Ang yan lamang mabilin sa bata sa nasangpit nga flyover. Ay kaluoy ang bata oy. Maunang problema. Kung sige lang mo kalabiking ngayon na may baby ilabay nga po. Ay kaluoy. So yan mga kabigan, ang report natin dyan at kawawa naman. At nga pang usa ka news ang gihatag sa Davao City. Patay ang usa ka grade 6 pupil human kini gipatawpan ug hinagiban sa iyang kontra tumong sa ulo at tubangan mismo sa Francisco Bangoy Central Elementary School. Sa kilometer 12 sa Sasa. Sa Dakbayan sa Davao kaganinang kagahapon. Ang biktima giilang si John Mark Holarita. Samtang ang mga suspek silang alias Stanley, grade 4 ug alias EJ, grade 5 nga pulos magtutungha sa nasampit nga elementarya. Sa investigasyon, nasayran nga ting buhi sa eskwelahan sa dihang nagtagpo ang tulo sa atubangang bahin sa maong tulunghaan o dito nahitabo ang pagdunggab sa biktima. Nasayran nga pulos miyembro sa magkaribal nga gang ang biktima o mga suspek kinsa paspas na dibat human sa hitabo. Sa follow-up, sa gikumpirma sa Davao Sasa Police Station nga namatay na ang biktima. Usa ka oras gikan sa pagdunggab sa kaniya. Grabe. Grabe mga igsuon. Dapat mauna ang tutukan sa public school ba? Kanang anak nga mga klaseng grupo dapat parents aware at sa ilahang estudyante. Dilig jud na maayo ilahang ginabuhat ba unya mas ninglala pa yung mga grade schools pa. Ginoo ko padabangi sila. Dapat aware tanan parents and teachers sa nga mga grupo Kita niyo mga kaibigan, nakakalungkot yung ganitong klaseng balita, patay yung elementary, meron ng mga gangs. Wow. Kaya nakakalungkot. Grabe. Kaya kayong mga magulang bantayan ninyo inyong mga anak. Wag yung alam nyo mga kaibigan, itong pagpapalaki ng ating mga anak dapat talaga tong tutok na tutok tayo upang hindi sila mawala sa landas na kanilang tinatahak. Tulad yan, nasama sa mga gangs, nagkarambulan, o di patay. Ang babata pa, minor de edad, siguradong patong niyan sa 18, diretso sa bilangguan. Dahil sa ngayon, hindi pa sila pwedeng ikulong dahil mga minor de edad. So nakikiramay tayo sa namatay na estudyante, kawawa naman. Pero mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Palapit na naman ang palapit ang ating pagtatapos dito sa programang Radyo Mindanao. Dito sa Radio Philippines Network RPN, DXXX Zamboanga, Radyo Ronda.
Oy, sa mga gustong magpa-advertise sa Radyo Mindanao, maaari kayong mag-text o tumawag sa sales department ng Radyo Mindanao sa 0995-520-2358 o kaya sa 0947-482-3453. Ayan po yung sales advertising department ng Radyo Mindanao. At nakaantaba yung ating mga sales staff dyan. Kung gusto nyo magpa-advertise, maglagay ng commercial saan man panig ng Mindanao, ay maaari kayong mag-text o tumawag sa aming sales department sa Radyo Mindanao 0995-520-2358 at sa 0947-482-3453. Yung magpapa-advertise, ano pa hinaantay nyo? O magpapalagay ng commercials. Tawag na, text na. Well, mga kaibigan, hanggang sa susunod na bukas, Sabado. Alas 3 tayo hanggang alas 3 hanggang alas 4. Dahil si Pastor Bert ang uupo alauna hanggang alas 3 ng hapon. At nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga sumubaybay sa ating programa. Dito, chismis, opinion, komentaryo at iba pa. Dito lamang sa Radyo Mindanao, sa Radio Philippines Network, RPN DXXX Zamboanga. Ito po nyo balingko, Dalzinto nagsasabing isang napakagandang hapon. Huwag nating kalimutan kumain ng kumain. At wala na tayong oras mga kaibigan. Hanggang sa susunod na bukas. I love you, Mama Chup Chup. Bye!